Bilang matagal lang na nagbablog no, about sa credit and collection, gusto kong i-share sa inyo ang isang incident. No? Actually, maraming PPM sa akin ng mga iba't ibang senaryo tungkol sa credit and collection. So, may gusto kong i-share sa inyo dahil ito ay noteworthy to vlog. Let's go! Maraming salamat po. Sana ma-vlog nyo po yung ganitong sitwasyon para maging aware po ang iba. Grabe po, gagawa pa sila ng pagkakapera nila samantalang babayaran naman on the spot. Tapos ang isa, kinaiinis ko po, ang galing nilang manindak. At kapag tumaas din ang boses mo, magaling din mambaliktad. Diyos mio. So ikwento natin to yung kanyang senaryo na DM sa atin sa ating FB page. So ito yung naging senaryo ng ating viewers sa ating YouTube, ano. Sabi niya dito, ang naging senaryo po kasi may pumunta na third party collection na delay po ng 1 month, tapos ngayon buwan babayaran lahat nung magbabayad na. Ang sabi ng collection agency, isettle nyo pero kukunin pa din namin ang motor. Tandaan nyo to ha, isettle nyo pero kukunin pa din namin ang motor. Sabi niya, hindi po kami pumayag kasi babayaran naman namin sa bangko kung 1 month delay at yung due ngayong buwan. Binayaran na po kasama penalties. Direct namin binayaran sa bangko. Total, ayaw naman po ang financer. Total, ayaw naman po yung financer ng bangko, no? Tapos itong third party collector, sinabihan po kami na may babayaran pa kami na 1K. Unang sabi niya, pangalawang sabi niya, magbayad pa daw ng 3-6, etc. Bayad na yung 1 month delay at yung due ngayon buwan, bakit naghahabol pa yung third party na agency na collector? So ayun na, matagal na tayo sa collection. Almost 20 years na rin tayo sa credit and collection. Meron na tinatawag na in-house financing, meron pinapapinan sa bangko. So yung dealer, meron siyang kausap na ibang financing, bibili ng cash ng financing yung motor, then babayaran sa financing. So, merong in-house financing, mismong kasa na merong financing din sa loob. So, yung third-party collection agency, iba pa rin kasi yan eh. Pag sinabi natin third-party collection agency, mostly, yan yung mga close na yung mga account, matagal nang di nagbabayad, kaya ipinapasa nila sa collection agency. Ngayon, si collection agency naman, sila yung they try to follow up, no, kung anong pwede nilang masingil or ma-retrieve nila yung unit. So sa case kasi ng ating viewers sa YouTube, ano, tataka rin ako ba't may collection agency na buwan pa lang ang buwan pa lang yung lumilipas. Kasi may narinig din ako ngayon na yung mga collector naka-agency na rin sila, hindi sila nakarekta sa financing, hindi sila regular sa company. Kumbaga may agency yan para siyempre safe na rin sa pasahod. Akala ko dati security guard lang yung ini-agency. Ngayon, pati collector na rin pala. So, kung nasa agency yan, usually yan, mga aggressive talaga yung mga collector. Bakit? Siyempre, umaasa lang yan sila sa sa tawag nito, incentives, no? Sa collection, kung magkano yung kukolektahin nila, doon sila magkaka-incentives. Hindi sila regular na employee. Net unlike pag bangko ka o financing, mga regular yan, makakolekta ka o hindi, meron yan silang sahod. So, yun yung difference, no? At usually naman, kaya nagkakaroon ng discrepancy. Kasi nga, kakasagutan kayo dyan ng kolektor. Siyempre, mainit ang panahon, yung kolektor siguro, mainit yung ulo. Kahit naman gano'n ka professional, pag may emosyonal na involved, nag-iiba rin talaga yung timpla. So, advice ko sa mga nagbabayad ng hulugang motor, kalma, makiusap. Alam niyo naman na delay kayo, no? Pero kung may panghulog kayo, alam mong mahulugan mo yan, huwag kang pumayag, of course, nang kunin yung unit. Kasi ibang usapan din naman yan. May ibang proseso pag maghahatak ng unit. So, gagawa tayo ng ibang vlog dyan tungkol sa specific kung paano yung 101 o yung paano procedure, paano maghatak ng motor. So, kaya pinapa-DM ko nga yung mga viewers natin na may concern. Kasi iba-ibang concern, iba-ibang approach. May legalities pa na pinag-uusapan, of course. Siyempre, nasa credit and collection ako. Sa tagal ko na rin sa industry ng ito, iba-iba yung pinag-uusapan dyan. May legal aspect, may moral aspect, iba-iba.
So, sa mga viewers namin dyan na mayroong concern, kindly PM sa FB page para po ma-concern natin or masagot natin yung mga inquiries nyo. Ang ano naman dyan, premise lang naman dyan, kung hindi mo na kayang hulugan, then isurrender mo na. Diba? Yun eh. Ngayon, kung may plano kang hulugan, since may provision din naman sa financing na madidelay ka, pwede rin naman yun, basta makiusap ka na maayos, tao ka makapag-usap dun sa naka-assign sa yung CA collector. So yun lang, if ever may mga concern pa kayo about hulugan, taghatak, talon-kasa. Yung talon-kasa rin, gagawa rin tayo ng specific na vlog about paano siya i-deal yung talon-kasa. Kasi dami rin nag-PPM sa akin about sa talon-kasa. Nakakapanood ng ating mga vlog sa YouTube. At yun na nga, kung gusto mong content for today, consider subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video. Yun lang, see you on the next video. Iba-vlog pa natin yung Klink 160. Abangan nyo yan sa susunod na vlog. Alright? See you on the next video.